Hello, what's up mga ka-Ants TV, mga kahamis? Alright, so this is my first vlog, tutorial vlog para lang sa inyo. Kasi alam ko naman na napaka-importante sa atin ng printer. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-reset ng printer. So handa na ba kayo? Okay, before we proceed, tara, intro muna tayo. Let's go! Okay, so again, andito na nga tayo sa ating desktop. Ano po? So kung makikita natin dito, ito po yung drive kung saan po natin i-download yung tools or resetter file. Ano po? Isa ito sa pinaka-importante na gamit upang ma-reset po natin ang ating mga Epson printers. Okay po? So ano ang gagawin dyan? Step 1. I-copy po natin yung file. O yung ito pong link po na to ay ilalagay ko po sa description dyan sa baba ng aking YouTube channel. Okay po. Tapos, open po tayo ng browser. Okay? Sa pag-open ng browser, wag po natin gamitin yung Google Chrome. Much recommended ko po kung meron po tayong Microsoft Edge sa ating mga computer. Okay, doon po tayo. And then, ipipaste lang po natin dito yung ito po, yung Google Drive link. Yan, kung makikita po natin, ito po siya. And then, click po natin yan. Okay, then diretso po tayo dyan po sa Ants TV Epson Resetter. So, meron po tayo ditong 3 RAR file. Okay, so, pag RAR, kailangan natin dyan ng WinRAR para ma-extract po natin yung file na ating dinownload. Pero, halimbawa, ang i-reset lang po natin ay yung Epson L120 na model ng laptop, ay ng printer. Okay po? So, ang gagawin natin, ito lang po ang i-download natin. Okay po, right-click and then download. But if you want to download itong tatlo, dito po tayo sa taas. Yung arrow down, click po natin, and then download. So, pag na-download na po natin yan, ito po muna po yan, itong tatlong ito. Okay po? Minimize lang natin. Okay? Ito na pong tatlong ito. Itong tatlo pong ito po yung file na yon. So, ang gagawin natin is we are going to extract yung WinRAR file, yung archive na gusto nating gamitin. So, ito po, ako po kasi ang available na printer ngayon ay L120 or L120. So, ang gagawin natin dyan is right-click po natin. Yan. Right-click and is extract here. Okay. Pag extract here po yan, wala nang password to. Ha? Dire-diretso na to. Okay. So, yan. Yan. Extract na po siya. Okay po. Ito. Ayan na po. So, recommended ko din po, o recommendation ko lang po, na meron kasing mga laptop or desktop na medyo mahigpit po yung antivirus. Okay, yung security natin. So, I recommend na i-close po muna natin yung antivirus natin. So, punta tayo po dito sa ating security. Yan. Search natin at makikita natin yung Windows Security. Open po natin. Ito po yung Windows Defender. Ano po? Kung meron po kayong iba't ibang antivirus like Avast, ano po ba? Yung basta yung iba't ibang antivirus po, i-off po muna natin yung kanyang detection. Okay? Ito po, dito click natin itong virus and threat protection. Yan. And then click manage settings. And then i-off po natin itong real-time protection. Yan lang po. And then yes. Okay, wag na natin pong pakialaman ito. Kasi hindi naman ito masyadong gumagamit kung extraction lang at saka exe ang ibablock po natin. So ngayon, ito po, ang papapasukin lang natin ay yung file para gumana. Okay, kasi minsan sila yung nagiging epekto kung bakit hindi po natin nare-reset ng maayos yung printer. Ano po? So sige. Ayan, i-minimize natin. And then dito na po tayo. Ito po yung na-extract nating file. Ants TV Epson L120. So, yan po, double click natin. Yan, dire-diretso na po yan. Wala na po kayong password na gagamitin yan.
Okay, right click, left click, right click, and then run as administrator. Okay? I-run as administrator po natin siya. Click natin and click yes. Okay? Sige. Dito po, ito na po ang lalabas. Okay? Makikita po ninyo, alisin natin, minimize natin. Ito. Ito yung tool. Ito yung sinasabi ko sa inyong tool. Ito. Ito pong Epson Adjustment Program. So, ang gagawin natin, ng model niya is L120. So, isi-select po natin siya. Tapos, dito po sa port, okay, drop down. Hanapin po natin itong USB 001 or itong may nakalagay na L120 series. Click po natin. Ito po, hindi po yan nag-i-edit kasi naka-built-in po yan dyan. Kasi yung resetter po natin ay pang L120 lang po talaga. Hindi siya pwede sa ibang model ng printer. Okay? Sige. Now, and then click OK. Pagka-click po natin ng OK, punta na tayo dito diretso sa particular adjustment mode. Ito po yan. Okay po? Sige. Click natin. Yan. Ito na po ang makikita natin. At see to it po na yung printer natin na i-reset ay nakakabit po sa ating mga laptop or desktop. Okay? Yung USB cord po nila, i-plug po natin sa ating mga laptop. Kasi kung hindi po siya naka-plug, hindi po natin yan ma-reset. And then see to it na naka-on po yung ating mga printers. Nakuha po. Sige, diretso tayo. Ngayon, pag nag-reset tayo, ibig sabihin, yung waste ink pad ay puno na. Okay? So, before we proceed doon po sa pagre-reset, see to it na yung waste ink pad ng printer natin ay nalinisan po natin. Saan ba yun makikita? Andun po yan sa likod ng ating printer. Okay po? Nasabutan po. Sa Bicol, nasabutan. Okay, sige. So, okay, click natin itong waste ink pad. Ayan, nakita po natin, nag-highlight siya ng blue and then click OK. And then, check po natin itong main pad counter. Ayan. And then, i-check po natin yung check muna. Tingnan natin kung ito ba ay umabot na sa maximum point. Kasi pag maximum point na, ibig sabihin, need to reset talaga yung printer. Hindi na siya magpiprint. Okay po? Mag-error yan. Mag-blink yung parang yung color orange. Ano po? Sige, check. And then, paka-check natin. Tingnan natin dito. Okay, so ang maximum point niya po is 6,207. So, ang nagagamit po nitong printer na i-reset ko is 2,207. Okay? So, dahil for this video, kailangan kong ipakita sa inyong pagre-reset, hindi pa naman po talaga yung printer kailangan i-reset. Pero, dahil sa tutorial, sige, i-reset po natin kahit 2,000 pa lang siya. Okay? Sige? Okay? Yan. Pag nakita na po natin yan, nakita natin itong 6,207 at dito, nag-6,207 din yan. Pareho na po silang nasa maximum. Click po ulit natin yung main pad counter and then click po natin yung initialize. Ayan. Pag click natin yung initialize, ayan, maglalabas po itong pop-up na when the OK button is clicked, counter will be initialized. So, click po natin yung OK. Click and then, yan, mag-initialize na po siya. And then, nakalagay dyan, please turn off the printer. Okay po, turn off the printer. I-off natin yung printer. Okay po, sige. Off yung printer. Sige po, i-off natin yung printer, ano? Yan, na-off na yung printer. Okay. Yan. Iikot. May maririnig tayong parang gear sa loob. That's good kasi nag-initialize siya. And then, click po natin itong turn off the printer. Okay. And then, maglalabas din po yung pop-up na please reboot the printer. Okay. So, please reboot. I-on po ulit natin yung printer. Click yung power button ng printer. Yan. And then, click po natin itong OK. Yan. Maririnig po natin yung printer. Umiikot siya. Okay. Ibig sabihin, nag-initialize. That's good. That's a good sign. Okay po? Sige. Click natin, reboot the printer. Sige. Nauna natin yung printer. Okay po? Sige. Now, tapos na po yun. Okay? Pwede na natin magamit yung ating printer
para makapag-print ulit. But we need to check. Okay, click po ulit natin yung main pad counter and then check po natin kung talaga bang naging 0 yung point. O yung 2,000 kanina, dapat magiging siyang 0. Pero mostly, hindi po siya talagang saktong 0. May mga natitira po dyan na points. Hindi siya straight 0. Okay, check natin. Okay, ayan. So, dito po, in this case, 0 po siya. Okay po, ibig sabihin, good pa yung board niya natin, wala pang masyadong problema. Hindi pa siya nag-error. So, kaya nag-0 pa po siya. Okay po, sige. Click finish. And then, pag na-click po natin yung finish, and then click OK, and then click finished. Okay, and then X. Okay, naulit ko. Sige, X po. And then, X ulit. And quit. Okay, okay na po. Done na po tayo. Pwede na po tayo makapag-print ulit ng bagong document. So, yun lang po. Napakadali at napakaayos pong gawin. Sa loob ng hindi nga 5 minutes, mga 3 minutes, kaya na nating i-reset yung ating printer sa paraan na alam natin. Okay, so ayan na po. Done. At tapos na po natin i-reset ang ating printer. So, I hope na meron po tayong natutunan kahit sa maikling sandali at madali ang pagtuturo kung paano i-reset ang Epson printer L120. Okay po. So, kung makikita nyo sa aking link, meron din po doon na resetter file ng L3110, L3210 at iba't iba pa pong available na Epson model. Ano po? So, bahala na po kayo doon na i-download kung anong model po ng printer ang kailangan nyo. Ang tanong, pareho lang po ba yung gagawin namin, Sir Ants, sa pagre-reset ng printer? Yes po. Yun po ang kasagutan. Yes na yes. The same procedure, the same technique, at the same step. So, wala po tayong problema doon. I hope na nakatulong po si Sir Ant sa inyo. Yan po mga kahamis. At abangan po ninyo ang aking next video. But bago po tayo doon sa ating next video, paki-subscribe po, paki-follow, at paki-like na din po itong video natin. Salamat! Goodbye!